Yes again, good afternoon. I'm Chen from Amazon Serye. May tanong ako sa inyo. Naranasan niyo na bang may nagtatanong tungkol sa product na binibenta niyo? Tapos, hindi niyo alam sagutin. O kaya naman, nag-post kayo ng product. Maganda naman yung product niyo, pero walang bumibili. Bakit kaya? Kasi maraming sellers ang marunong magbenta, pero hindi marunong magpaliwanag ng produkto. At dito pumapasok ang product knowledge. Today, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang product knowledge at ang difference ng features at benefits. Okay? Ano ba ang product knowledge? Ang product knowledge ay ang kaalaman mo tungkol sa product na binibenta mo. Hindi lang pangalan, hindi lang presyo, kundi anong laman, paano gamitin, para kanino, ano ang advantage, anong result. Kapag alam mo ang produkto mo, mas confident ka magbenta. Okay? Let's say, example nito, may customer na nagtatanong sa inyo. Gustong bumili ng Bremode Hair Color Brown. So, papakita mo sa kanila ito. Ito, meron po kaming Bremode Hair Color Blonde. So, yan siya. So, ano bang laman nito? Pakita mo lang, 100 ml. Ito ang laman ng Bremode. Ayan. So, ano pang kasama niyan? Ito po, oxidizer. 100% din. Dapat magkasama yan palagi para makulain ang buhok mo. Paano gamitin? Ayan. Hindi na natin alam kung paano gamitin. Basta sabihin lang natin, haluin, and then ilagay sa hair. Para kanino? Okay? This Bremode hair color, I do advise only for 16 years old and above. However po, may nakikita rin ako sa mga video na mga 15 years old, 12 years old, they started already to use, hair color. Actually, much younger pa. Diba? May nakita rin ako, 5 years old, nagkukulay na ng hair. So, anyway, anong advantage nito? Bakit ako kukuha sa iyo ng hair color? And dami-dami namang hair color brands sa market. So, dapat alam mo yung advantage. Okay? Anong result? Ano ang benefits niyan? Pag nilagay ko ba sa buhok, ano mangyayari? Okay, magkukulay ang buhok ko, pero mangyayari, masusunog. Nagputol-putol. Diba? Dapat alam mo yung benefits. Kasi yung customer, tandaan niyo po, once ang customer nagtanong sa inyo ng product, means to say, they have interest already na bumili. So, dapat, pag nandiyan na yung customer, i-drive nyo na yung sales. Okay? So, dapat mas confident ka dapat magbenta. Importante kasi yan. Okay? Hindi bumibili ang customer dahil sa product. Bumibili sila dahil sa value, dahil sa solusyon. Okay? Let's say ang customer may pimples. Diba? Gusto niyang mawala yung pimples niya. Okay? Then after that, hindi mo alam kung anong i-recommenda mo. Bigay mo lang ng kahit na ano. O kaya magbigay ka ng false knowledge or false product. Sabihin mo, ito maganda to. Sa skin mo, mawawala yung pimples mo. But after that, may customer complain ka, naging worse. Kasi yung binigay mo, instead na, let's say lang instead na binigay mo sa kanya is foamy wash, facial wash, ang binigay mo is milky facial wash, diba, sa mukha. So, binigay mo yung milky, mas lalo yun, mag-accumulate more ng germs sa face. Diba? Kasi ano yun for dry skin yun So, dapat alam mo, ibibigay mo para masagot yung solusyon nila. Then, kasi kapag alam mo ang product mo, mas masasagot natin yung objection ng customer, mas mapapaliwanag mo yung halaga, yung benefits, at tataas ang trust. Bakit ko nasabing tataas ang trust ng customer? Of course, pag nasagot mo lahat ng mga inquiries ng customer at nag-advise ka pa sa kanila, iisipin ng customer, she know what she's selling. Alam niya yung products niya. So kahit na, let's say, bibili lang sila ng one set na hair color,
mag-ano sila, mag-offer sila nito. How about this one? Pag bumili po kayo ng Superplex serum, gaganda po yung yung hair nyo lalo, mas lalo magiging soft and smooth. Then it will protect and prevent from brittle, diba? Yung hair mo or dryness. So instead na one set lang, dahil alam mo yung product mo at napabili mo ito, so bibili nila yan, diba? Plus one item ka na add-on selling mo siya. So yung customer, nakuha mo yung trust ng customer, magiging word of mouth. Word of mouth means, sabihin nila sa kaibigan nila, uy, doon ka bumili. Maganda yung yung produkto nila. Alam nila ganito, ganyan, ma-advisean ka. Sasabihin sa pamilya, sasabihin sa kaibigan. Then after that, it will increase your sale. Diba? Then maraming queries. So, kapag mataas ang trust ng customer, mas mataas ang chance na bumili. So, ano ba ang features versus benefit? Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng mga sellers. Features lang ang sinasabi nila, hindi ang benefits. Okay? So, pag sinabi na kailangan ko ng hair color, meron ba kayong for blonde hair? Ayan lang, papakita lang. Ito po yung Bremode namin. Yeah? Nakalagay po rito, for blonde. Ayan, blonde po siya. Okay. Hindi pa siya, fresh. Hindi pa ito nabubukas. Ganyan lang naman eh. Bago. Yan. So, hindi mo nasasabihin ng benefits or something. Di ba? Ganyan lang siya. Then, ang benefits ba, anong ibig sabihin? Ang benefits, kung ano ang makukuha ng customer. Kasi ang customer, mas care sila about the benefits. Bakit sila bibili ng produkto kung hindi naman masosolusyonan yung gusto nila? Let's say, bibili sila ng ito. And then, hindi naman kakapit yung kulay. Di ba? So, wala din. It's not good at all. Halimbawa, okay, Bremode Hair Color, Oxidizer, tsaka yung Superplex Serum na binili. Ano bang benefits niyan? Pag pinagsama-sama yan tatlo. So, pag pinagsama mo itong tatlo, mas vibrant ang hair color, mas even ang application, at mas protected ang hair during coloring processes. Okay? So, ano bang benefits ng Bremode Hair Color? Ano bang benefits nito? Bakit ako bibili nito? Explain mo lang sa customer, ito pong Bremode Hair Color namin, mas makulay siya at malinaw ang result. Kitang-kita agad ang kulay once na in-apply mo and then binanlawan mo. So, maganda rin po siyang gray coverage sa white hair. Then, mas matagal ang kulay niya, which is true, which I'm using also Bremode. So, it really lasts, long-lasting siya. Then, ang Bremode din, marami siyang shade option na pagpipilian. Okay? So, mas smooth tignan ng buhok kapag tama ang paggamit, which is very important. That's why you need to instruct also customer kung paano paggamit. Okay? Then, ano pa ba? Ito pong hair color, you need to partner with Bremode Oxidizer. Yan yung developer. Ano bang benefits niyan? Bakit kailangan ko pang kumuha niyan? Nag-activate siya ng hair color para gumana ang dye. Tumutulong siyang pumasok yung kulay sa buhok para mas tumatagal. So, ito palang oxidizer, they have different volume percentage. Okay? So, merong 12%, 6%, and then may 9%. But actually, I don't have 9%. Okay? So, ano bang benefits ng 6%? Ito, usually, ginagamit to for natural look or pang-cover ng hair color. Ano ba yung 9%? Ang 9% standard color. Okay? Ang 12% naman pang lighten or blonde effect. So, pag may mga customer kayo gusto mag-lighten yung hair like itong blonde, ayan, 12% ang ibigay nyo. Then, by the way, bigyan ko rin kayo ng tips. Pag may customer sa inyo gusto magpa-blonde ng color or magpa-red, and then they have virgin hair, that's impossible. Okay? Hindi nila makukuha o ma-achieve yung gusto nilang ganong color. Kasi virgin hair sila eh. So, there is a process para doon. Okay? Yung iba, gumagamit ng bleach. But me, I'm not recommended bleach kasi yan eh. Kailangan talaga professional ka.
Okay? Paggamit ng bleach, kung alam mo talaga. Kasi very strong siya sa hair. Then, there is another one also. Bremo din siya, pero Dust 00. Kung gusto mong mag-blonde hair, gamitin mo muna yung Dust 00 sa hair mo. Okay? Then, after that, same process din. Let's say, ito yung Dust 00. Tsaka ito. Yan. Gamitin mo. Then, after 3 weeks, gumamit ka na ng blonde. Doon mo na ma-achieve yung color. Okay? So, dun po tayo. Then, after that, ano bang benefits nitong Superplex Serum? Bakit kailangan ko itong bumili? Dagdag lang to sa akin. Tama na yung ano. By the way, ito pala 25 dirhams to isang set. Tama na sa akin yung 25 dirhams. Bakit kailangan pa? Bakit ka nga ba kailangan bumili ng Superplex? I-justify mo yan sa customer kung bakit. Okay? Dapat confident ka magbenta. So, itong Superplex, protection niya laban sa damage habang napukulay. So, ini-strength yung hair nyo habang ano ba tawag dito? Habang inaanin buhok nyo, pinukulayan yung buhok nyo. So, nababawasan ang pagiging dry at brittle na buhok. Which is true. Pag nagpapakulay ka ng buhok, talagang nagda-dry ang hair mo. Minsan brittle pa nga. So, eto nababawasan. Maganda to. And then, it makes your hair also soft and shiny. Okay? So, iwas putol yan at sobrang pagkasira ng strand. So, ito yung tawag dito, protector siya. At the same time, repair serum habang nagko-color. So, ko pa rin talaga na yung tatlong yan. Magkasama palagi. Pag gusto nyo magkulay ng buhok nyo. Tandaan nyo palagi, people buy benefits. Okay? Kapag bibili ka ng portable fan, let's say, bibili ka ng portable fan, hindi mo binibili ang fan, binibili mo yung comfort. Napepreskohan ka, nalalamigan ka. Kapag bibili ka ng tumbler, like ito, kapag bibili ka ng tumbler, by the way, I'm selling that also 35 dirhams, customized tumbler yan. Kapag bibili ka niyan, hindi mo binibili ang tumbler. Binibili mo siya kasi alam mo, halimbawa, ilang oras mo ba tatagal ang init nito? Ilang oras ba ang tatagal ng lamig sa loob ng tumbler? Binibili mo yung convenience. Kapag bibili ka ng skincare, hindi mo binibili yung bote or yung jar or what. Siyempre, binibili mo yung confidence na ibibigay sa'yo. Okay? Especially na lang tayo mga Pilipina. Okay? I'll just give an example. Pag tayo mga Pilipino, kahit na maputi na tayo, nagwa-whitening pa rin tayo. Okay? So, yung mga may fair skin, gusto talaga nilang maging white. Okay? So, bibili sila ng produkto ng skincare for whitening or lightening. Then, pag nakuha nila yung benefits nun, mas nagiging confident silang humarap sa tao, sa camera, or sa, pag nagti-TikTok sila or nagbi-video, di ba? So, paano bang magbenta how to sell better ba? So, bago ka mag-post ng products, tanungin mo yung sarili mo, ano ang features ng product na bibenta ko? Ano ang benefits? Anong problem ang sinusolve nito? Bakit ito bibilhin ng customer? Okay? Ka sa customer, bakit ko bibilhin to? Kasi all of us is a customer, di ba? Tandaan niya, lahat tayo customer. Pag may bibilin tayo, we ask question. Or kaya, bago tayo bumili, we research first. So, kapag nasagot mo yan, mas effective ang marketing mo. So, ang pinaka-lesson ko dito, or natin, is ang product knowledge. Ay hindi para lang sa customer, para din sa seller. Kasi kapag alam natin ang product natin, mas confident ka, mas professional ang dating, at mas madali kang pagkatiwalaan. So next time nang mag-post ka ng products, huwag lang sabihin kung ano ito. Sabihin mo kung paano ito makakatulong sa customer. Kung paano ito mare-resolve yung yung concern nila. Because customer don't buy products. Like what I said, they buy solution. So this is my Amazon serye. Real business, real selling,
real lessons. So, kung ano pong product ang gusto nyong i-feature natin sa next product knowledge episode, let me know po. Okay? Mag-comment lang po kayo. And thank you so much for listening. Have a lovely afternoon. Please subscribe for my YouTube channel po. Thank you. See you. Bye.